eto ha mga kaibigan. Dumulog po sa ating tanggapan si Aiza Baldomar upang ihingi ng tulong ang pangmomolestya ng kanyang asawa sa minor de edad nitong pamangkin sa Negros Occidental. Si Aiza po ay isang OFW at kasalukuyang nasa Kuwait upang maghanap buhay. Naiwan sa pangangalaga ng kanyang ina ang dalawa niyang minor de edad na anak, pati na rin ang kinukop niyang pamangkin na 12 anyos ang edad. Inirereklamo ni Aiza ang pangmomolestya ng kanyang biyanan na lalaki sa pamangkin nito. Ayon kay Aiza, sinusuhulan nito ng pera ang bata para sumunod sa mga ipinapagawa nito. Dagdag pa ni Aiza, halos nasa 80 na edad na ang kanyang biyanan, ngunit patuloy pa rin ito sa masamang gawain. Nababahala na rin daw ang kanyang ina dahil palaging pinapaligiran ng lalaki ang bahay na kinaroroonan ng dalawa niyang anak at pamangkin. Nagsiselos din daw ang matanda kapag may ibang kumakausap at Katawanan. katawanan ng bata, no? Siguro Kaya naman, siyempre, bata, makipag-ano yan, pag makipag- bumabate, Oo. di ba? Nako. Kaya naman, nais niyang ilayo sa kanilang lugar ang kanyang pamilya upang mapanatag ang kalooban ng mga ito. Lalo pa na itong si Aiza na nasa malayong lugar. Upang isalaysay po ang kanyang kwento, nasa linya po natin, sa kabilang linya po natin ng komunikasyon, si Aiza Baldomar. Good afternoon, Aiza. Magandang hapon po. Hi po, good afternoon po. Magandang hapon po. Alright, Ma'am Aiza, ayan, ating pong napag-uusapan ngayon dito sa ating programa, no? At batay nga po sa initial na salaysay at pakikipag-usap niyo po sa ating executive producer, yung nangyayaring pangmomolestya, no? Ng, ano ba ito? Father-in-law mo? Ganun ba? Tumatayong biyanan? Oh, parang nawala si Ma'am Aiza. Okay, Alright. sige. Siguro habang susubukan natin ibalik si Ma'am Aiza sa area ko. Usapin na rin natin si attorney. Sapagkat kanina po natin nag-aantay si attorney Ralph Margalio. Alright. Attorney. Attorney, good afternoon. Ay, magandang hapon po. Alright, attorney, we just need to confirm, nasundan niyo po ba yung short narrative hinggil sa indilapit sa ating kaso? Opo, base doon sa Opo. kwento, Opo. supposedly yung biyanan ng Aiza Opo. ay minomolestya o ginagalaw yung bata na 12 anyos. Tama po ba? Pamangkin po ni Aiza na kinukop niya na pinatiran nila doon sa bahay. Oo. Pero si Aiza po ay nasa abroad at naiwan po yung dalawa niyang anak plus itong pamangkin na 12 anyos na minomolestya allegedly ng kanyang biyanan po na lalaki. Yung biological parents nitong bata nasa po. Base sa pagkasalaysay po, kinupkop, so most likely baka ulila na ito or ipinagkatiwala for some reason maybe na hindi. Yan ang nilinawin natin kay Aiza. But Opo, basically, pamangkin po siya. Ayan, nasa kabilang linya na po natin ng komunikasyon si Ma'am Aiza. Aiza, good afternoon Ma'am Aiza. muli. Merong Good afternoon. may tinatanong po si attorney kung ano po yung pamangkin mo ba ito o nasaan po yung itong pamangkin mo, nasaan ang mga magulang nito? Ang mama po niyan, ano po yan kasi, ang mama niya nasa nasa Boracay po. Okay. At nung yung mama ko, nung nagbakasyon, pinadala po yan sa mama ko. Okay. Okay. Kasi yung mama niya may asawa po kasing iba, may anak po dalawa, kaya yung pinadala niya. Okay. Alright. So kanya po, kayo na po ang nananawagan sa ngalan po Alright. ng kanyang mga magulang. Sige. Okay, attorney. I-diretso natin siguro ang kung ano yung gustong malinawan at gustong payo ni Aiza, no, kung ano yung gusto niya mangyari. Aiza, sa ngayon, ano sa tingin mo ang gusto mong idulog kay attorney para at least mabigyan natin ng solusyon itong sitwasyon ng pamangkin mo at yung itong biyanan mong lalaki? Kasama natin si attorney Ralph Margalio, Aiza. Nung kakaumpisa pa po kasi ng matandang yung biyanan ko po na pagmumulistya niya dyan sa pamangkin ko po, sinabi ko na po na ilayo ko yung pamangkin ko dyan. Kasi delikado po kasi. Tapos isasama ko na rin yung 3 kong anak. Hindi po pumapayag yung yung ex ko po. Gusto niya yung pamangkin ko lang yung paalisin kasi yun daw po yung problema doon. In other words, pati yung mga anak mo, anak ninyo nitong ex mo, gusto mo rin sanang ilayo
Ganun ba ang Opo. gusto mangyari? Opo. Okay, so dalawang kaso ito na pinag-uusapan natin. Yung isang pamangkin Sinabi mo ko na po, minumolestya, na gusto mong Sinabi ilayo. ko po sa kanya, sinabi ko po sa ex ko na ilayo ko lang muna yung mga anak ko doon. Gusto ko muna ilagay doon sa lugar namin, doon sa papa ko. Okay. Aha. Kasi sinabi ko sa kanya, anytime pwede niyang puntahan kasi anak niya naman yun, hindi ko naman nilalayo sa kanya. Gusto Okay, ko lang ilang taon ma-safe na po yung itong bata, mga anak yung ninyo, aking bata. Ma'am Aiza? Ilang taon na po? Yung panganay ko po is mag-i-8 po Yung, sa December. okay, yung Tapos isa po? yung pangalawa po, 5 na po siya. Alright, Tapos yung nasabi mo, pangatlo is 2 years old po. nasabi mo ay sa ex mo, ibig sabihin, legally hiwalay na kayo o naghiwalay lang kayo ng hindi pa formal? Nakasal ba kayo nito? Hiwalay na po. Ah. Hindi po. Ayun, okay. Okay. So it's common law partners ito, common law alright. husband niya, yung tinitirahan attorney. Alright, So sige. madaling sabi, ulitin ko lang po linawin ko lang para masagutan na kagad ni attorney. Dalawang usapin ito. Una, gusto mong ilayo yung pamangkin mo na di umano'y minumolestya ng iyong biyanan. ng biyanan, yung tatay ng ex mo. Pangalawa, gusto mo rin isabay na sa paglalayo yung dalawa mong anak na nasa poder ngayon ng ex-boyfriend mo. Tatlo po yung anak ko. Okay, yung tatlo. Sorry, okay. Alright, so yun po ang usapin natin yan. Attorney, ano pong pwede nating gawin? What steps ang pwede pong ating gawin sa usapin na to? Okay. Ang pwedeng gawin doon, yung una, yung patungkol doon sa pamangkin mo, basically, ang otoridad dyan, yung parental authority dyan, dapat nandun talaga sa biological parents. Ngayon, kung nasa ibang bansa yung biological parents, yung mga other relatives niya, katulad ng lolo o lola, pwedeng mag-exercise ng parental authority doon sa bata. Ngayon, ang konsiderasyon natin dito, nagkakaroon kasi supposedly ng report na yung bata ay ginagalaw o minumolestya ng biyanan ng Aiza. Kung ito po ay may credible report po talaga na ganyan po, na ginagalaw nga yung bata, pwede po kasi ang intervention ng DSWD. That's right. Alright. Opo. Pwede ang intervention ng DSWD. Ngayon, kung may alam kayo na paglilipatan na pagdadala na katulad nga doon sa magulang sa supposedly sa Boracay daw, pwedeng manghingi ng assistance ang parent ng bata or even po kayo or kung sino man ng taong pwede ninyo mapagkatiwalaan, mag-report sa DSWD Mag-coordinate. or sa Women and Children's Desk sa Alright. pinakamalapit Sa na police VOC. station para i-report yung nangyayari na parang pagmamolestyo doon sa bata at mangingi ng assistance para makuha doon yung bata. Okay. Pero mainly, pag ganyan po kasi SWD ang magandang hinga ng tulong dyan. Para Yes lang po. makuha yung bata at ma-deliver yung bata doon sa natural parent niya. Para Doon ma-rescue. sa biological parent. O kaya doon sa father po siguro ng doon sa father po ng Aiza, ng Ma'am Aiza. Alright. Attorney, another concern dito sa tatlong anak ni Aiza. Aiza, no? Itanong muna natin konti lang na detalye makuha natin. Bakit gusto nyo pong isama na mahiwalay din yung sarili mong mga anak doon sa mga biyanan mo? Aiza. Kasi po, ang nag-aalaga nun, yung mama ko po, nag-aalaga ng mga anak ko po. Okay. Yung mama mo na nag-aalaga po doon sa mga anak mo, ay ngayon ay nandun din sa poder nitong ex mo. Tama po ba? Opo. Okay. So in other words, pati mama mo, gusto mo rin ilayo doon. Sila sana kasama ng mga anak mo, pati yung pamangkin mo. Oo po, kasi kinakabahan po ako dun sa mama ko kasi binabantaan po ng matanda yung mama ko. Binabato po minsan yung bahay namin, kaya naano po ako dun sa mga anak ko, baka kasi madamay. Okay, ngayon, nagreklamo na po ba, naghain na kayo ng formal na reklamo o nagpa-blatter na po kayo sa barangay na kinasasakupan po? Nagpa-blatter na po sila sa barangay po. Okay. Alright. So bakit ngayon hindi makaalis dahil nga pinipigilan nitong ex mo? Tama po ba? Opo. Okay. Opo. sige. So, Kasi attorney- ayaw niya kasi malayo yung mga bata sa kanya, Okay. yung sinasabi niya. Okay. Given the situation, attorney, ano pong pwedeng gawin nila, Ma'am Aiza, sa ngayon? Ilang taon po ulit yung mga anak nyo? May ano po ba? Ilang taon po ulit? Sorry po. 8 7 po yung panganay, mag-8 na po. Tapos yung pangalawa is 5 years old. Yung pangatlo is 2 years old po. Nako, pwedeng pasok na pasok sa kustodiyan ng nanay, ano po, attorney? Opo. Pag below, pag 7 and below po kasi, iyan ay base sa batas, sa family code, iyan ay hindi dapat nawawalay sa ina. Mhm.
Okay. Ngayon, yung isa rin naman, yung more than 7 years old, ang consideration kasi natin ganito, kung makikita na yung yung tatay nung itong mga batang ito ay hindi naman fit para talagaan at asikasuhin itong mga batang ito. So na yung welfare ng mga bata ay hindi naalagaan, pwede actually na magkaroon ng legal action dyan para yung custody nitong batang ito ay mapunta sa Nanay. kay Ma'am Aisa or mailipat. Mhm. Aha. So, lalo na kung kunwari ay yung ex ni Ma'am Aisa kunwari ay merong bisyo, kunwari nagdadrag, so kung ano man, na nasasabi natin na hindi siya morally fit. Mhm. Hindi siya morally fit para mag-alaga ng mga minor. Okay. Meron pong tamang basehan si Ma'am Aisa para mapunta sa kanya ang kustodiya. Pero yung doon sa below 7, 7 and below, yun talagang definitely dapat sa kanya yun. Yes, pero sa ngayon po, attorney, kasi si Ma'am Aisa nasa ibang bansa. Ito ba okay lang na, let's say, kung i-claim niya yung custody over over her children, pwede ba doon sa nanay niya, mother-in-law niya, kasi nasa abroad to si Ma'am Aisa eh. Nga po, doon medyo magkakaroon ng komplikasyon kasi No. being natural guardian kasi nung mga bata, ang parental authority talaga diyan sa tatay at sa nanay. Ngayon kung wala yung nanay, naturalis lang na sa tatay mapunta. Unless yung katulad doon sinasabi ko kanina na ang tatay ay ma-declare na morally unfit or hindi acceptable na mag-maintain ng custody ng mga bata. Pag ganun po kasi kailangan kasi ng declaration ng korte ng ganyan na hindi siya fit. Due to the exigency of the matter, may urgency po dito, attorney, kasi ang pangamba po ni Aisa, as I understand, is that yung ma-consummate yung crime, like yung mga pangmumolestya at yung mga pinapangamba niyang pwedeng mangyari doon sa kanyang mga anak. Ano po ang immediate, yung subsequent step that she really has to take in face of the situation? Apo. Yung isang, ayun pala, Sir Ops, no? Ang isang consideration natin doon pala, kung pati yung mga anak ng Ma'am Aisa ay nalalagay sa peligro o sa namatreten na posibleng ito rin maaaring ginagalaw din nung biyanan niya, papasok yan din doon sa opinion ko kanina doon sa pamangkin niya na Yes, kung po. may immediate threat na nanganganib na magalaw yung bata, pwede rin sila mag-report sa police at saka sa DSWD para makuha doon yung bata. Pero ang mangyayari noon ay si DSWD, tulungan kayo na makuha yung bata doon, i-arrange nyo lamang kung saan ba na mapunta sa kustodiya na saan maalagaan ng mga batang ito at malayo doon sa threat ng biyanan ni Ma'am Aisa. Alright, sige. Okay. So, i-coordinate na lang natin tol sa local DSWD doon at kung ano yung base sa advice ni Attorney Ralph ay mapayuhan natin yung makokontak naman natin yung mother ni Aisa. Alright, Sige, Ma'am Aisa, so hindi po tayo dito nagtatapos. Ang ating po palatuntunan, laking tulong ay tuloy-tuloy po na magpa-follow up din. At we will work it out na mabigyan po kagad ng aksyon itong Sa inyong DSWD. panawagan. At ang primera po dito yung DSWD, yung pong immediate na makakatulong sa atin. Batay din po sa advice ni Attorney Ralph Margallo. Pasalamatan po natin si Attorney Ralph, Ma'am Aisa. Maraming salamat po, attorney. Alright. Okay, salamat po. Sir Jun, Sir Ops, maraming salamat din po. Sige. Attorney, thank you very much. Mabuhay po kayo. Okay, mabuhay po. Thank you. Alright, Ma'am Aisa, mayroon pa po ba tayong gustong sabihin sa ating programa sa ngayon? Yan lang po. Maraming salamat po talaga. Alright, sige. Wala pong anuman. Maraming salamat din po sa inyong tiwala sa ating palatuntunan at gaya ng sinabi ko, antabay lang po tayo sa ating po mga follow-up at we will work it out, okay? Sige po. Okay po. Okay, Okay thank you po. very much, Ma'am Maraming Aisa, at ingat po kayo dyan sa Ibayong Dagat. Maraming salamat. Salamat po. Kayo din po.